Sige, tayo'y manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba at muli ang aming paglapit sa iyo, aming hingi ng inyong gabay, ng tulong sa panibago na namang aralin na aming pagbubulay-bulayan ngayon ayon sa iyong salita. At bigyan mo kami ng wisdom, Lord, na aming makita ang aming mga sarili dito po sa aming aaralin ngayong gabi. Hiling namin ang iyong banal na spirito na siyang mangusap, siyang magbigay ng gabay, at ikaw ang siyang maluwalhati, o aming Diyos. Ito ang aming samod dalangin kay Kristo Jesus. Amen. So ating umpisahan ang libro ni Jerry Bridges, ang Respectable Sins. Binigyan na po tayo ng introduction ni Brother Exie nung nakaraan. Ngayon naman ay umpisa natin ang chapter 1. Ang nakalagay dyan sa title is Ordinary Saints. Ordinary Saints. So pagtitingnan po natin yung iglesia ng Corinto, ay sa umpisa pa lang makikita na natin na may problema itong iglesia. Okay? Sabi nga dyan, the Corinth was all messed up. Sabi nga, both theologically and morally. So nagkakaroon ng mga iba't ibang mga problema, at hindi lang simpleng problema, mabibigat ito. Okay? For example, nandun yung gross immorality. So chapter 5, makikita natin doon na nirebuke ni Apostle Paul ang iglesia dahil nga sa yung sexual immorality na hindi pa nga pinapanganan sa mga hintil, nangyayari dito sa loob ng iglesia. At walang ginawa yung iglesia. Dapat nga nirebuke nila. So, yan yung isa sa problema. Okay? Sila ay nagkakasuhan sa korte. At talagang mali yung kanilang pagmamalaki sa kanilang kalayaan kay Kristo. Kumbaga naabuso nila ito. Lalo na pagdating doon nga sa Lord's Supper and yung mga paggamit ng mga spiritual gifts. So, ang dami, ano? So, pati yung confusion nila patungkol sa resurrection ng mga mananampalataya. Ano nga bang mangyayari sa mga mananampalataya balang araw? Pag ang katawan ay namatay, saan ba ito pupunta? Ano ba mangyayari sa katawang ito? So, sa madalit salita, hindi po perpekto ang iglesia ito. Ito yung masasabing problematic church. Yet, sabi nga, sa paunang bahagi ng sulat ni Apostol Pablo doon sa kanyang salutation, ay tinawag niyang mga saints o mga santo, santa, ang mga taga-Corinto. Sa 2 Corinthians chapter 1, meron din sa 1 Corinthians chapter 1, andun po yung pagtawag sa kanila ng mga saints. So yung ating pagkakilala sa salitang santo, santa o saint ay nagbago over time, ano? Kasi nung panahon ni Apostle Pablo, so pagkadating sa salitang saint, iba yung kaalaman ng maraming tao sa panahon natin ngayon kaysa dun sa panahon ni Apostle Pablo. For example, ang mga Roman Catholics, ang kanilang pagkaalam sa mga santo ay yung mga namatay na gumawa ng kabutihan at nagpakita ng kumbaga yung bravery at in times of persecution, sila ay nakitaan ng lahat ng ito. At later on, sila ay ginagawang saint. So, sa panahon ni Apostol Pablo, iba po.
Dahil kapag ikaw isang mananampalataya, ikay kabilang sa iglesia, ang tawag sa iyo ay saint. Kaya ang in-address ni Paul ang church ng Corinth sa salitang mga saints, okay, or santo o santa. Meaning to say, mga buhay pa sila. Hindi ang kausap ni Pablo rito ay patay na, kundi sila ay mga buhay ng mga mananampalataya. Okay? Now, over the course of the church history, ang mga apostles, for example, later on, dahil sila'y, kumbaga, nabasa ang kanilang gawain sa Apostle Paul, for example, yung kanyang epistles, si Peter, si John, ay ginamit ang kanilang mga pangalan para maging pangalan ng mga iglesia. Kaya nga merong St. Paul, merong St. Peter, St. Andrew, St. John, St. Thomas. So, yan po ang nangyari. Now, dito, yung salitang saint sa panahon natin ngayon, karamihan ng tao, ang pagkaalam dyan ay yung pagkakilala rin ng mga Romano-Katoliko. At yung iba naman, pag sinabing saint, ay maaring ito isang elderly man or woman, o yung may godly character, or yung masasabi nga na talagang nagpakita ng kabutihan sa kanyang mga gawa at tulong sa ibang tao. Now, balik tayo ngayon sa panahon ni Apostle Paul, nung kanyang isinulat ito, at kanyang tinawag nga na itong mga Kristiyano o mga mananampalataya, sila yung mga saints. So ano ba ang ibig sabihin ng saint? Bakit ni-refer ni Paul nitong mga ordinaryong mga mananampalataya, mga kumbaga problematic sa kanilang mga personal na buhay, kanilang pakikitungo sa isa't isa sa loob ng iglesia, ay tinawag niya silang mga saints. So, tingnan muna natin ang salitang saints sa original language na ginamit. Ito ay sa Grego o sa Greek. Ang salitang saint ay ang salitang hagios. At ito ay, sabi nga, it refers not to one's character. Hindi po yung kanyang karakter ang tinutukoy dito, kundi yung state of being. Kung ano ang estado ng taong yon. So, ibig sabihin lang nun ay dalawa. Either believer ka o unbeliever ka. Either mananampalataya ka o hindi ka mananampalataya. Na ikaw ba ay kay Kristo o hindi ka kay Kristo. So, yun po ang meaning. So, yung literal meaning is therefore one who is separated unto God. Okay? So, pag sinabi kang isa ka sa mga sineparate para sa Diyos, sabi nga, then ikaw ay isang mananampalataya. Sabihin, ikaw ay sineparate saan? Sa mundo. Okay? At ikaw ngayon ay sineparate para kanino? Para sa Diyos. Okay? Kaya. So, kahit na ikaw ay isang ordinaryong miyembro lang sa isang iglesia, at hindi ka kilala, basta ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ay masasabi na ikaw nga ay isang santo o santa. Okay? So, ang pagkasabi pa nga ni Apostle Paul dyan sa 1 Corinthians is, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints. So, dito makikita natin yung salitang sanctified. Pag sinabing sanctified, ang ating understanding is nakadikit yan dun sa holy living. Pero yung word sanctified at saka yung saint ay galing lang yan sa isang Greek word. Okay? Yan. At yun nga yung salitang hagios. So, a saint is simply someone who is sanctified. Ganun kasimple lang yan. Ang isang santo is yung isa na sanctified, na kinasihan ng banal na spirito. So, those separated in Christ Jesus are called to be
the separated ones. Hindi ito yung pag-separate sa inyong mga asawa. Okay, hindi. You are separated, sabi nga, from the world and for God. Okay? So, kaya ang tanong dyan is, separated for what? Or a better question, sabi dyan, separated for whom? And so the answer is, for God. So every true believer is separated or set apart by God for God. Okay? So dinescribe pa ni Apostle Paul ang mga, sabi nga, yung ang ating Panginoon as the one who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. So tayo pala, mga mananampalataya, ay tinawag ng Panginoon. Tayo ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa kanyang pagpunta sa krus ng Kalbaryo, para tayo ay hugasan sa ating mga kasalanan. Tayo ay linisin para tayo ay kanyang tawaging kanyang mga hinirang o tao. Okay? Kanyang possession na gagawa rin ng mabuti. At ang isang mabuting gagawin natin ay ang pag-iebanghelyo, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos at ang pamamahagi ng magandang balita ng kaligtasan or what we call as the gospel. Ayan. So tayo, sabi nga, hindi natin hawak ang ating buhay. May bumili sa akin. At kaya sabi nga dyan, sa 1 Corinthians 6:19-20, you are not your own, you are bought with a price. At ano yung price na ibinayad sa atin? Walang iba kundi ang dugo ni Kristo. Okay? So yun ang sinasabi dyan sa 1 Corinthians 6:19. At may patuloy pa yan. Sabi nga, for you were bought at a price, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So tayo ay mga pagmamay-ari na ng Diyos. Hindi na tayo, kumbaga, malaya na gumawa ng kasalanan. Tayo'y malaya dahil sa ginawa ni Kristo, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. So, ano ibig sabihin ng pagiging separate? Parang tayo, kilala natin ng PMA o Philippine Military Academy, at ang mga pumapasok dito, okay, ang tawag sa kanila, pag first mag-umpisa pa lang ng taon, ay yung mga plebo. Okay? So, ano ba, papasok ka, kung ilang taon kang mananatili sa loob, okay? Usually 4 or 5 years ba yan? Si Brother Pete mas nakakaalam dyan. But kung freshman ka pa lang, entering itong kumbaga academy, ang mangyayari sa iyo is that you will be subjected to extremely rigorous discipline. At anong gamit ng pagdidisiplinang ito? Ito ay dinisenyo para matransform yung mga sinasabing easy-go-lucky na mga akala nila, ganun lang ang pagpasok dito sa academy na ito, pero uhubugin sila para pagka-graduate nila at paglabas nila, sila yung mga opisyal na ng militar o ng kapulisan, sila naman ang magpapakita na kanilang pagiging opisyal na talaga sila nga ay binago ng institusyon na yun. Okay? So, andun yung discipline. So, sa paglipas ng taon, mas nagiging relax. Ang pinakamatindi is yung first year na tinatawag. Okay? So, yung course na 4 years na yan, pagdating mo na sa mag-graduate ka na, medyo, ka na, kumbaga parang sanay ka na. Bakit? Nahon ka na yung skills mo, na nahubog ka na sa pagiging kadete at later on, pagiging official mo paglabas mo dito sa academy. So, yan yung pinakamalapit na explanation kung bakit sineseparate. So, parang talagang ang Kristiyano separate sa mundo para nang sa ganun sila ay
hubugin ng Diyos at maging liwanag at sabi nga asin dito sa mundong ibabaw. We are salt and light of this world. So, ayan. At hindi lang ganun, sa Amerika, for example, sabi nga ni Jerry Bridges, the US government spends something like $300,000 for one cadet sa kanyang training for a 4-year period. Ayan. So, hindi ganun kadali, Talagang mahal ang ginugugol ng gobyerno para hubugin ang isang cadet sa kanilang academy. So, pagiging isang bagong mananampalataya, you are set apart by God, separated unto God to be transformed into the likeness of His Son, Jesus Christ. So, tayo ay sineparate para maging kawangis ni Yesu Kristo. Bakit? Si Yesu Kristo, siya yung pinaka-ehemplo natin para ating gayahin. Okay? Hindi lang siya ehemplo, siya yung mismong tumubos sa atin. Siya ang nagpamalas ng pagliligtas na kailangan ng lahat ng nilalang, lahat ng nilikha ng Diyos. Kaya kung ikaw hindi lalapit kay Kristo, hindi ka dadaan kay Kristo, kahit gaano ka ka-religious, kahit gaano ka kabait o kabuti, walang saysay yung pagiging quote-unquote mo Kristiyano dahil hindi yung tunay na Kristiyano. Okay? Dahil ikaw ay nakaangkla sa yung sariling kabutihan. Now, hindi ko sinasabing walang gamit ang mabubuting gawa. Meron, okay? Pero una sa lahat, kailangan maintindihan muna natin ng ating kaligtasan ay hindi natin gawa. Okay? Wala tayong dinagdag, wala tayong share sa ating kaligtasan. Okay? Pati yung pananampalataya natin, hindi sa atin yan, kay Kristo. Yan, siya nagbigay sa atin para tayo'y manampalataya sa Kanya. Para nang sa ganon, ating luwalhatiin ang Diyos. Yung sinasabi nga niya, you were bought at a price, therefore glorify God in your body. Yeah. So, in the biblical sense, yung pagiging santo o santa, hindi po ito isang status of achievement. Hindi po natin ito as in na-achieve. Para bang sa larangan ng pag-aaral, ay marami kang natutunan at dahil dito, sabi nga meron kang tawag niyan, ambag sa pag-achieve ng bagay na yun o yung paghubog dun sa karakter mo. Pero sabi nga, it is a state of being, an entirely new condition of life brought about by the Spirit of God. So yan din ang kilos ng banal na Espiritu. So ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, the Trinity, the Godhead, sila yung kumikilos para tayo ay mabago. Bakit? Kasi ang humahawak sa atin ay dati, nung di pa tayo mananampalataya, ay ang kadiliman, ay si Satanas at ang kaharian ng kadiliman. Okay? And therefore, para tayo matanggal sa kadiliman at madala sa liwanag, matanggal tayo sa kapangyarihan ni Satanas, mapunta sa Diyos, sabi sa Acts 26:18, at paano tayo madi-deliver from the, sabi nga, the domain of darkness and to be transferred to the kingdom of His beloved Son, the Lord Jesus Christ, sabi sa Colossians 1:13, ay kakailanganin ng kilos at galaw ng Diyos, ng Trinidad. Okay? The Father, Son, the Holy Spirit. So, we don't become saints by our actions. Kahit anong pilit mong gumawa ng mabuti, hindi ka magiging santo o santa as yun yung understanding ng mga turo sa Romano Katoliko. Hindi po. Okay? We are made saints by the immediate supernatural action of the Holy Spirit alone.
who works this change deep within our inner being so that we do in fact become new creations in Christ. So doon papasok yung ating pagiging bagong nilalang. Okay? Kaya't sa umpisa pa lang, sa creation, sa Genesis, tayo ay kumbaga isinilang, pero tayo isinilang para tayo ay ma-born again. Ayan. Para maging bagong nilalang na kay Kristo. Yan ang sinasaad ng 2 Corinthians 5:17. Okay? So itong change of state is described prophetically sa Ezekiel 36:26. Anong sabi diyan sa talatang yan? Sabi, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone, meaning to say a dead and unresponsive heart, from your flesh and give you a heart of flesh, meaning to say a living, responsive heart. So, tayo bibigyan ng bagong puso, bagong spirito na kung saan tayo ay tutugon sa panawagan ng Diyos, sa tawag ng Diyos, sa kilos ng Diyos. So, buhay na tayo na dati tayo patay. We are spiritually dead. Hindi po yung tayo may sakit lang as some evangelist would explain na tayo daw ay nalulunod sa dagat at may sumagip sa atin. Hindi po. Tayo ay patay na sinagip ng Diyos. We are spiritually dead and kinakailangan ang bagong hininga ay mapasa atin. At yung hininga na yan ay galing sa Diyos. So parang pagtitingnan natin yung Genesis account, nung nagbigay ng buhay ang Diyos kay Adan, ay kumuha siya ng alikabok at kanyang hinipan at nagkaroon ng tao. Okay? Nalikha ang tao. So dito ngayon, lumalabas na tayo kahit buhay tayo pero patay tayo spiritually. And that is why we need to be born again. Hindi tayo babalik sa sinapupunan ng ating mga nanay para tayo ma-born again, na yun ang intindi ni Nicodemus sa John chapter 3, na isang religious leader nung panahon ni Jesus. Because tayo ay mababago. Ibig sabihin, we are born of the Spirit. Okay? We are born from above. Hindi yung of a husband's will, meaning to say, hindi tayo ipinanak lang ng normal na gaya ng mga pinapanganak ng mga bata. Bagkus, kahit tayo matanda na, ay pwede pa tayong ma-born again. Okay? Sabihin, spiritually. Yeah. So maganda na sana kung dito sa talatang ito, sa Ezekiel 36:26, ay pwede na tayong magsara at sabihin na ito na ang istorya ng pagiging Kristiyano. Pero hindi po ganun. Okay? Rather, ang ating nakikita is that kahit na yung ating pinakamabubuting gawa, okay, ay, sabi nga, may bahid ng impurity. Bakit? Dahil nga sa ating pagkahulog sa kasalanan. Mula nung si Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan, kalakip na nito ang mga iba't ibang mga kasalanan at pagkakasala na magagawa ng mga tao na ipapanganak pa o namumuhay ng panahon na yon. Kaya nga dumating sa punto sa panahon ni Noah na gustong wasakin at patayin na umuli ng Diyos ang mga nilikha niya sa pamamagitan ng flood. Pero meron pa rin siyang itinira. At yan ay si Noah at ang kanyang pamilya para muli ay magbigay ng panibagong buhay ng tao. So, from yung sinfulness ni Adan at pagdating din kay Noah, hindi naman din siya banal, makikita natin sa buhay ni Noah, siya rin ay nahulog sa kasalanan. So, mula kay Adan na nahulog hanggang sa panahon ni Jesucristo, pati after, yung mga tao na ipinanak at sinilang gaya natin sa panahon natin ngayon, ay nasa atin na yan, nakadikit na sa atin ang kasalanan. Okay?
Si Jesus lang ang siyang bumaba dito sa lupa na walang kasalanan. Siya lang yung perfectong, he was conceived by the Holy Spirit. Perfect. Sabi nga, unblemished. Pero tayong lahat, meron tayong mga kalakip na impurities. So makikita natin to sa ating buhay, sa ating mga motibo, sa ating performance minsan, kahit sa loob ng iglesia. Makikita natin yung iba't ibang klase ng karakter, pag-uugali, yung lumalabas sa ating mga bibig. Diyan natin makikita, lagi tayong kapos, lagi tayong palpak. Kaya kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang kilos ng banal na Espiritu, kailangan natin ang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Kaya, so, bakit nga ba ito ay totoo? Kayo na mismo ang makakasagot niyan eh. Tingnan nyo ang mga sarili nyo. Na-perfecto nyo na ba ang inyong mga sarili? Hindi, di ba? Bakit? Kasi andyan na yung tinatawag na indwelling sin, yung kasalanan na namumuhay sa atin. That's why, sabi sa Galatians 5:17, the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. So naglalaban pala yan. Kahit pa tayo ay na-born again na, because we live still in this body of sin, andun pa rin yung pag-aaway ng dalawa. So kung sino ang iyong pinapakain, yun ang lalakas. Kung ang flesh mo ang pinapakain mo sa pamamagitan ng kung ano-anong mga tentasyon na iyong papasukin at gagawin ng mga kasalanan, ay yan ang lalakas sa iyo. At ang spirito, kumbaga parang nakwekwent siya. Okay? Nasasakal siya. So, pero kung ikaw naman nag-aaral ng salita ng Diyos, gaya ng pag-aaral natin at isinasabuhay natin ito, napapalakas ngayon natin ang ating spirito para malabanan ang mga tentasyon at kasalanan sa ating paligid. Okay? Kaya, so, meron tinatawag na guerrilla warfare, ika nga, laban sa yung spirito na binigay sa atin ng Diyos, at the same time yung flesh, yung ating laman. Okay? Kaya sabi sa Galatians 5:17, it is fought daily in the heart of every Christian. Araw-araw, nakikipagbuno tayo, nakikipaglaban tayo. Kaya sabi ni Peter, abstain from passions of the flesh, which wage war against your soul. Sabi sa 1 Peter 2:11. Kaya so sabihin talagang it is a battle. Sabi rin sa yung pagkasabi sa 2 Corinthians 5:17 at sa Ezekiel 36:26, sabi nga, there is a decisive change that always occur in the heart of every new believer. So, kung ikaw ay tunay na born again, ibig sabihin, may pagbabago mangyayari sa iyo. Hindi, as in, alam mo na lahat ang doktrina ng Kristyanismo, okay, o ng pagiging mananampalataya, pero at least, kumbaga, meron ka ng desire na iwanan ng kasalanan at talagang tunguin ang Diyos. Kaya nga, it is 180 degrees. Nasabi dati naglalakad tayo sa mundo, ngayon 180 degree turn towards God. Pagbalik. So, hindi ibig sabihin instantaneous and absolute. Hindi na tayo nakakasala. Perfecto na tayo. Hindi. Rather, it is progressive. Yan ang sabi diyan. It is progressive over time and never completed in this life. Okay? Hindi natin makukumpleto dito sa buhay natin. But, we have to pursue it. It is pursuable. Though it is impossible to become perfect in this life, but it is pursuable. Okay? Pero, bakit pursuable? Because in the end of the book of the Bible, makikita natin sa book of Revelation na talagang yung new creation, though atin na yan, pero hindi pa 100% na tayo ay hindi na nakakagawa ng kasalanan. Pero sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon, in His second coming, sa ating pagtungo sa bagong langit at lupa,
yun, dun napapasok na wala na ang kasalanan. Wala na rin ang mga tentasyon, wala nang iyakan, wala nang mga problema, wala nang kamatayan. Okay? It will be a perfect world. Okay? Yun ang ating, kumbaga, hinihintay. Okay? Sa panahon ngayon. Ayan. So, ando pa rin yung struggles natin. Meron tayong dapat tayong maging aware ng mga internal struggles natin laban sa kasalanan. But at the same time, let us not make it an excuse na yung ating mga sinful behavior, parang, ganito na talaga ako normal na sa akin ito. Hindi. Ibig sabihin, maging aware tayo na, meron pa tayong kailangang ayusin, meron pang kailangan labanan dito sa buhay natin dito sa mundong ibabaw na to bilang mga Kristiyano. Dahil laging dapat papasok sa isip natin, we have been set apart for God. Kaya nga yung salitang those sanctified, meaning to say set apart by God in Christ Jesus, are called to be saints or set apart ones. Then, yung remainder nung kanyang letter na yan, in-exhort niya yung mga saints, sabi, and act like one. Okay? Ibig sabihin, you are saints, now act like one. Kasi nga, itong Corinthian church, kung saan niya isinulat ito, feeling nila, parte na yun ng buhay nila, kaya napasukan sila ng iba't ibang mga turo, nagtuturo na yung spirito natin, yan lang ang maliligtas, yung flesh, yan ay masusunog. So, hayaan mo na, dahil tayo na buhay pa, sige, magladlad ka na at gawin mo na ang lahat ng pwede mong gawin dyan sa katawan na yan, kasi hindi naman yan ang importante, yung spirito mo. Okay? Pero yan ay maling turo. Okay? Dapat, kahit dito sa mundong ibabaw, ay kailangan natin labanan ang kasalanan at mga tentasyon. So, God is sovereign na tinatawag, pero tayo ay responsible sa ating mga ginagawa, sa ating pamumuhay bilang mga saints. So, everyday yan, we are responsible. So, kung tayo nahulog sa kasalanan, tayo ang may responsible. Huwag natin isisi sa ating Diyos yan. Okay? Kaya balik ulit tayo dun sa analogy ni Jerry Bridges tungkol nga dito sa pag-serve sa military. Okay? Ito specifically sa US Navy, 8 years ago, sabi niya, may expression silang tinatawag na hanggang ngayon ay ginagamit natin yung conduct and becoming an officer. Meaning to say na ang mga ganito ay pinaparusahan at nire-require na ma-court martial. So, sabihin matatanggal ka, mawawala ka sa pagiging opisyal mo kapag ikaw ay nahulog dito sa conduct and becoming an officer. So, ganun din tayo, pwede natin masabing conduct and becoming a saint. Okay? So, laging kapos. Pagka tayo ay nahulog sa paggagasip, okay? Chismis, or nagiging impatient tayo, or nagiging magalitin tayo, dapat i-remind natin ang ating mga sarili, conduct and becoming of a saint. Yun. So, in principle, we are acting like these Christians in Corinth, itong mga nasa loob ng iglesia ng Corinto. We are living inconsistently with our calling. Kaya nga, ang Bible, sabi, may salita pagdating tungkol dyan sa conduct and becoming a saint. It is sin. Meaning to say, naglalaro ka na sa kasalanan. Okay? Kinakain ka na o hinahawakan ka na ng kasalanan. Meron tayong laging illustration na yung ibon, hayaan mo siyang lumipad dyan sa ulunan mo, huwag mo lang siyang hayaan na dumapo sa ulunan mo at dun siya magdumi sa ulunan mo. Okay? Ayan. So, ganun din ang kasalanan. Andyan ang kasalanan,
at maraming pwedeng mga sanga-sanga na mangyayari pagka ikaw ay nahulog sa kasalanan. Kaya kailangan natin mag-ingat, kailangan natin bantayan, okay, ang mga bagay na yan. Sabi nga, it covers a lot of areas, like sabi nga, from gossip to adultery, from impatience to murder, and then lahat yan, from yung lying, pagsisinungaling, yung pride, okay, jealousy, yan. Akala natin na itong mga to ay part na lang ng buhay natin. Kaya nga, tinawag na respectable sins. Because, inaalagaan natin yung tinatawag ng mga darling sins. Okay? Ito yung mga sinasabi ng iba na acceptable sins. Pero, hindi tayo dapat makontento pagdating sa mga bagay na yan. Okay? Dapat, laging nasa isip natin, this is conduct unbecoming of a saint. So ngayon, lagi natin ang gagawin natin, ilaladak natin sa paanan ng Diyos. Hahayaan natin ang Diyos ang siyang kumilos. At the same time, tayo naman ay magpapagamit sa Diyos at makukonduct tayo sa salita ng Diyos para lang sa ganun, sabi nga, itong mga moral or unethical conduct natin ay matatanggal. Okay? Maaaring iba, abrupt, biglaan, iba naman, dahan-dahan, pero kahit papano, makikita natin mayroong pagbabago sa atin. So, in effect, we, like the society at large, live in denial of our sin. Sa totoo lang, minsan, hindi na natin iniisip na kasalanan ito, kundi sinasabi natin, witness ko eh. Pero hindi. Whether witness yan, it is still sin. Kapag yan ay nagpatuloy sa iyo. And thereby, sabi nga, we need to really be persistent to really fight this sin in our lives. Okay? So yan, dito po tayo magtatapos ngayong gabi sa ating pag-aaral sa respectable sin, that is chapter 1. Magandang gabi po sa inyong lahat.